Okay, good morning po sa lahat. Ayan. Good morning, good morning. Ayan. Kaya i-share lang po akong video. Nakita ko lang ngayon lang. Nanonood ako ng Tony Talks about gadget to your kids. Oh. Even Marian Rivera ay hindi niya inallowed yung anak niya na gumamit ng gadget. Zia ba yun? Or something like that. Yun. Tinanggalan din niya ng iPad, yung gadget ng anak niya. Kasi, for my own experience, I have one son, he's 6 years old for now. And then, meron siyang gadget or tablet. Kasi binila namin siya ng tablet eh. Kasi gusto naming makanasan niya na mag-tablet or about, hindi naman hindi naman for about social media or what, pang YouTube lang niya, yan. Pero ang YouTube niya is YouTube Kids, hindi ko siya inallowed na mag-open doon sa YouTube na pang adult or para sa atin. Then Facebook, hindi ko din pina-open sa kanya, basta doon lang siya sa games na pilit lang din yung games niya eh, or video, mga ganyan. Then one time, kasi nasa ate ko siya, doon siya nakatira sa ngayon kasi doon po ang school niya. Bibihira lang, weekends lang namin siya makasama dito kasi kinukuha namin from Nissan, punta dito sa bahay para makatabi namin sa pagtulog. Kinukuha namin siya, it's all about 2 nights lang namin siya makasama, then ibabalik na naman doon sa Nissan kasi after that, papasok na naman siya sa school. And then, ang ate ko ay may napansin sa kanya na hindi normal. Kasi, pag nanonood siya ng binaliwala lang namin yun eh. Mga 2 days, hinayaan lang namin kasi baka nahabit na niya or nahabit niya na maganon. Yung mata niya, in seconds lang, yung ang daming gaganyan-ganyan na siya. Tapos, stop. Later on, gaganyan-ganyan na naman. Hindi nagpanic kami kasi hindi na siya normal eh. In seconds lang, ang gaganyan na yung mata niya. Ilang blink yung magagawa. Samantalang, hindi naman siya ganon. Kaya, inisip namin na nagpatingin kami sa EO. Dinala namin siya sa EO, pinapacheck, pero required nun ay, ang EO nun ay sa SM pa. Dito lang kami bandang malapit sa amin nagpapacheck nun. Ayun pala, dahil sa gadget niya, dahil sa tablet niya, kakatablet ng kakatablet. Tapos, parang nahabit na din kasi niya, hinayaan na din namin siyang, kasi pag kami cellphone ang lahat, nagtatablet din siya. Hindi siya nanghingi ng toys or what, hindi siya ayaw kasing, hindi naman sa ayaw, bibihira lang po siyang maglaro sa labas. Kahit may mga bata dyan, hindi yan nalabas, nagtablet. So, parang nasana yung bata na may nagtablet. Kahit sa pagkain, kakain yan, nakaharap yung nasa front niya yung tablet. Kahit iinom, alam mong uminom siya, pero yung mata niya ay nakatingin dun sa tablet. Mga ganyan. Tapos, after school, before, nung wala pa siyang tablet, after school, pagka uwi niya ng galing school, kasi start ng school niya is 8 to 12. Ilang hours lang. Ilang hours lang yung school niya. So, bago pumasok ng school, tumingin muna ng tablet while waiting doon sa oras ng pag-alis niya. Then, pag uwi na naman sa bahay, Mama, where's my tablet? Gaganyan niya. Mami, Jonah, where's my tablet? Gaganyan yan. Kahanap ng tablet, bibigay namin. Basta hindi na siya naglalaro ng toys. Tablet, more on tablet na lang siya. Then, pag utusan mo siya, wait, yung ganun, kasi minsan, napapansin namin na, wait, nagigames, wait, kasi sa mga ganyan, may papatayin siya, ganyan. Di ako kasi, pag mang-utos ako, TJ, pakuha naman akong ganito, ganyan. Sabi niya,
Pag magsabi yung bata, opo, wait, makaganyan, di, hinayaan ko muna mga ilang seconds, hinayaan ko siya, tapos, tatawagin ko ulit, TJ, sa gagayin na. Yung papa kasi niya, hindi yun makaasta na mga, wait papa, hindi, at takot yun. Pag sabi ng papa niya, TJ, talagang tatakbo na yan, hindi yan katulad sa akin na, hinayaan ko muna siya hanggang sa nasana yung bata. Tapos, yung ano niya, ito pa, ang first naming napapansin sa mata niya ay yung blinking ng mata niya, blink, mga seconds lang, mga in 1 second, siguro ang dami na niyang mabiblink dun sa mata niya. And then, namumula. Later on, after ng mga ilang, namumula na naman yung mata niya. Di talagang tinanggalan namin sa kanya yung tablet kasi namula na yung mata niya na nagka-eye bags na hindi naman normal sa bata na namula yung mata tsaka yung eye bags na may eye bags. Yung parang may guhit ng ganyan na yung mata niya, ganyan. Natakot na. Ang ate ay parang kasi ang ate ko ang mas nakakaalam, mas nakakakita. So ang ate ay natakot na, tinanggalan na niya ng tablet yung bata. Oh, first niyang ano doon, sabi sa mga bata, sa anak ko, sabi niya, TJ, every Friday ka na lang magta-tablet after school. Pagkaluni, start from Monday hanggang Friday, Friday, ayan, papasok sa school. Monday to Friday, walang tablet yan. Kasi mag-study, after school mag-study or answer dun sa mga assignments niya. After niyang umuwi ng Friday, pagka-uwi niya galing school, doon na siya allowed magta-tablet na, sige, mag-tablet ka na kasi 2 days siyang walang pasok. Bali, yun na yung namin sa kanya na makapag-tablet siya. Saturday hanggang Sunday. And then Monday, back to normal na naman, ganyan na naman. Monday without tablet until Friday. Friday, last day sa school, yun. Then ngayon, na tinanggalan na namin siya ng tablet, ayan, okay na. So, hindi talaga allowed sa bata ang mga gadget. Lalo na yung, kasi anak ko, hindi mo masabing okay na siya. Kasi, ang bata, hanggat nalilibang yan, hindi yan magsasabi na, mama, there's something, mga ganyan. Hindi yan nagsasabi, basta, nalibang sila, parang baliwala sa kanila yung ganito ganyan, yung may something sa kanila, yan parang nalibang sila, hindi nila pinapansin yung mga ganyan. So dapat tayong nanay or matatanda, dapat tayo yung masunod. Wag yung hahayaan na yung bata ang masunod sa gusto nila. Kasi lahat ng gusto nila, baka ikapapahamak pa. Wag yung, kasi sa amin kasi, lalo na yung papa niya nag-advise dun sa akin. Wag nating hahayaan niya si TJ ang masunod sa gusto niya. Dapat tayong matatanda, tayong mga magulang ang masusunod, hindi yung bata. Kasi ito din napapansin namin sa kanya. Gigil yan pag nagpipindot, sa dami ng apps na in-install niya, games or mga more on games na siguro malaki, maano yung Mbps nun, malalaki. In-install ng install, gigil. What happened? Why it's so hard gaganyan? Naglo-loading yung tablet na niya dahil sa dinami ng in-install. Naglo-loading na yung tablet niya. Gigil. Doon na namin siya napansin na parang nag-iiba na yung attitude niya. Yung parang instant na I like this. Oh, ito. I like this. And ganyan. Napapansin namin sa attitude niya. Kaya parang hindi talaga maganda yung gadget sa bata. Never. Tapos, si Marian Rivera, ha? Mayaman yan. Tinanggalan pa din niya ng maano yung anak niya, magkakasakit, diba? May agad sila, pang doktor, pang hospital. Tayo pa kaya na, Diyos ko po, yung kita
namin na hanggang kain, mga billings, ganyan lang, tuition niya. Tayo pa kaya ang hindi maghihigpit sa anak natin na ang mahal-mahal ng pa-hospital ngayon, check up pa lang 700 niya. What if yung ma-confine pa yung bata? Wag naman sana, ma-confine pa yung bata. Diyos ko po, ang sakit talaga sa ulo. Pag kay last week, pina-check up namin siya kasi nga doon sa allergy ng balat niya. Diyos ko, magkano ang ngayon? 700 na, and then gamutan pa lang. Sabi pa ng ER doon, kukuha ng dugo kasi itetest doon kung anong klase ng yung skin niya. Ang hiningi sa amin, bukod doon sa check-up, bukod doon sa check-up, 3,000 to 5,000. Ano pa lang niya, yung pang examination pa lang yun sa dugo niya, ganun kamahal. Diyos ko. Kaya dapat hihigpitan pa natin yung anak natin, huwag nating hahayaan na may spoiled siya. Ngayon, nandito yung tablet niya sa bahay, pinadala ng ate ko sa bahay. Dito na, andyan sa kwarto, tinabi ko na. Ang mga second days until 1 week nang naghahanap, Mama, where's my tablet? I want my tablet, gaganin na siya. I want my tablet, gaganin. Hindi namin binigay. Hindi na siya nakahawak ng tablet ngayon. More on cellphone. Itong cellphone ko, pag Mama, I will borrow your phone. Okay. Kasi, maya ko kinukuha sa kanya. Hindi siya, mabibitin siya hanggang sa, ayoko na mag-cellphone. Parang siya, ba't yung naudlot yung games niya. Na-stop din yung gigil niya sa cellphone. Yung ngayon, more on toys na lang siya. Pag Mama, I want to toys. Bibigyan namin ng toys kasi mas okay yung toys kaysa ganito. Ay, gusto ko ng ganito. Sige. Basta yung afford lang afford nating nanay. Kasi pag aalis kami, wala kaming pambili ng toys. Sakto lang sa pamasahe, yung dala namin, yung budget namin. At pangkain pa. Pag sakto lang, pinipili ko yan. Maya kasi ang kain yan. Ang kain kasi niya, pakonti-konti, pero maya yung subo. Habang sa simbahan kami. Habang nakaluhod kami. Hindi namin alam na gutom na pala siya. Habang ang ganda ng dasal-dasal ko dumi. Maya may nangalabit sa akin, Mama, bakit? I'm hungry na. Pero bago siya nagsabi na gutom na siya, nanghingi siya ng toys noon. Sabi ko, sige, mamaya pagkatapos ng charge natin, bili tayo ng toys kasi matagal ko na din hindi nabila ng toys Ayun, sige mamaya. After charge, bili tayo ng toys. Hindi, luhod na kami ganyan. Mamaya, nalabit na naman niya ako, Mama. I'm hungry na, sabi niya. Okay, sabi ko, sige, mamili ka. Sabi ko, mamili ka. Toys or food? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, wala ka ng pera? Sabi niya ganyan. Sabi ko, wala na po pang lang natin to, pang kain. Tapos, walang pang budget sa toys mo. Sabi niya, pamasahe pa natin. Sabi ko, sige, mamili ka, toys or food? Sabi ko ganun. Sabi niya, sige Mama, foods na lang. Sabi niya, di parang nakakaano naman, mga nanay, alam mo na malambot ang puso pagdating sa mga anak. Pero, dapat talaga yung mga nanay yung kahit masakit man sa atin, pero kung alam natin na hindi maganda sa kanya, wag na lang. Parang hayaan na lang natin yung forget natin yung puso natin, yung natin na kailangan hindi ako basta-bastang oo sa kanya. Sabi niya, sige Mama, foods na lang. Di natuwa naman ako, at least kahit pa paano, baka yung ibang bata pa niya, ba't ay ganyan, magreklamo pa yan. Ba't ganito mo, magreklamo, ba't wala akong toys, ganyan. So, natuwa naman ako sa kanya kasi kahit pa paano, yung mas nakakabuti sa kanya ang hinihingi niya, hindi yung toys. Dumaan kami sa mga toys, siya, di ba sabi mo, foods? Opo, sabi ko foods. Di foods na lang, pinakain ko siya. Ano pa gusto mo? Lahat ng gusto niya dun sa foods, binigay ko kasi nga, hindi naman katakawan yung bata, kaya hindi siya yung kung anong kain lang ng kain, hindi. Yung pihikan sa pagkain kasi yun, kapag kayo nanghingi yun ng pagkain,
binibigyan ko kung anong gusto niya, binibigyan ko basta nakakabuti sa kanya. Hindi yung more on, never ako nagpapakain ng chichirya sa kanya. Or, tikim lang, yung tikim, pwede. Kasi yung katawan natin, need din yung medyo salted na pagkain. Hindi na lang puro sweet. So, binigay ko sa kanya. O di dumaan kami sa mga toys. Ang daming toys na daanan namin. Hindi siya nang hingi kasi foods ang pinili niya. Yung mga ganyan, nakakatuwa lang. Kaya dapat tayong mga nanay ay magiging ano pa, yung magiging yung tutok pa yung mata natin sa kanya. Hindi yung lahat ng gusto ay bigay, bigay, bigay. So, yun lang. Na hindi talaga maganda sa bata yung mga gadget kasi pag tapos ito pa pala, habol lang. Last na to. Kami, mag-asawa, nung dito pa siya sa amin, kami mag-asawa ay, ang ano kasi namin, ng toka kasi namin mag-asawa dati, nung hindi pa siya nag-school, dito siya sa bahay. Pag night shift ako mag-alaga sa umaga, and then, sa gabi naman, papasok na ako. Yung asawa ko, wala namang panggabi, more on day shift sila. Sa umaga, siya ang mag-alaga, ay sa gabi, siya ang mag-asikaso. At then, sa gabi, ang tama ba? Ay sa gabi siya ang mag-asikaso kasi pauwi na siya from work, ako naman yung papasok. Sa umaga ako na yung magpapakain sa kanya yun. And then sa gabi, sila lang mag-ama ang naiwan sa bahay kasi pumasok na ako. Kinabukasan nagkwento tong asawa ko. Kasi bago sila wala pa siyang tablet that time. Kasi bago sila natulog, parang yung bata ang pinagpa-cellphone niya, tapos siya nanood na lang ng TV. Tapos, inantok na yung asawa ko, pinatay yung TV. Nakalimutan niya yung anak niya ay nagsi-cellphone. So, yung bata, inalibang sa cellphone na ng cellphone. Yung ama, pagod, galing sa trabaho, nakatulog na. Mga 2 o'clock, nagisingan ng parang naalimpungan yung asawa ko nagising. Ay, nakita niya yung bata, nakakumot, buong katawan, kinumutan niya. Akala nung papa ay tulog na. Nakita ni papa, maliwanag dun sa kanya. Akala yung cellphone na hinahigaan. Ay, Diyos ko, yung bata pala ay nagsiselfone. 2:00 na ng umaga, nagsiselfone pa din. Kaya kung may magpa-cellphone tayo sa kanya, yung may hours lang, 4 hours is enough. Tama na yung 4 hours. Kahit bitin ka ay, basta ibalik mo yung cellphone. Mabitin ka man o hindi, balik mo yung cellphone. Mga ganyan kami sa kanya ngayon. Kasi nga, kapag ay bata ang magkakasakit, ko po, hindi pa natin alam kung saan ang masakit sa kanila. Hindi natin yung magamot na home lang, sa bahay lang, kailangan doktor. Kasi hindi natin alam kung saan banda, saan dyan ang masakit, mga ganyan. So, ngayon, wala naman Diyos, hindi na siya naghahanap ng tablet niya. Hindi na niya hinahanap. Babarro na lang siya ng cellphone ko, then ayun, sige, okay. Doon sa bag gamitin mo, gaganon na ako. So, mamaya mga 1 minute, no. 5 to 8 minutes. Gigi, where's my phone? Gagamitin ko binabalik naman niya. Tapos later on naman, mama, borrow na your phone. Sige, gamitin mo kasi maya-maya ang kuha ko ng mamaya-maya ko chinecheck yung cellphone ko. Maya-maya ko din kinukuha sa kanya. So, hanggang sa napagod na lang siya kaya laging nag-stop yung games niya Hindi na niya hiningin. More on toys na lang siya na ako dyan. Mas nakakatuwa na makita mo silang nagpi-play na lang dyan ng mga toys niya kaysa mga gadget na minsan kasi ang gadget, oo, may matutunan ang bata. Kaso, mas mataas yung tendency na mapahamak sila kaysa matuto sila. Mas mataas yung case dun sa mapahamak sila kaysa dun matuto yun. Kaya ngayon wala na sa iisip ko na bigyan siya. Kasi yun ang gusto ko sa kanya dati nung wala pa hindi pa wala pa siyang tablet. Gusto ko maranasan niya, pero ngayon parang mas gusto ko nang wala siyang toys na lang kasi mas natuunan niya ng pansin. At least okay naman siya sa pag-school niya Kaso nga lang, minsan, naging matigas ang ulo ng bata. That's it lang. Sana, yung ibang mga mommies dyan,
tigil-tigil yung 24 hours nagtatablet na yung gagadget na yung mga anak mo. Pa-stop nyo na yan or turuan nyo ng ano na baka tumigil na siya sa kakagadget nyo kasi di talaga maganda sa kalusugan ng bata. Bye!